Welcome again to my virtual mini diary. Bicolana Millennial here, working and staying here in Manila for 13 years. Tara, samahan niyo ako sa kaganapan ng buhay ko sa araw ng Martes. Nakasuot na nga pala ako ng uniform ko dahil papasok na naman sa trabaho. By the way guys, naging working student nga pala ako for 6 years. Nag 2-year course muna ako and then another 4-year course. Yung batch namin noon ay wala pang senior high. Pero dahil nagkaroon ako ng 2-year course na vocational, parang nag-senior high na din ako. 16 years old pa lang ako nung umalis ako sa aming probinsya. Ilang araw lang yun after graduation ko sa high school. Alam ko na kasi noon na hindi naman ako mapapag-aral nila mama dahil sa sobrang hirap sa probinsya namin. Ang tanging pinagkukuhanan lang ng hanap buhay doon ay yung paggawa ng banig at ang pagkukopra. Si papa naman ay nagtatanim ng mga kung ano-ano. Kumbaga, bihira lang talaga na may pumapasok na kita. Katulad ng pagtatanim, kailangan mo magantay ng ilang buwan bago ka mag-harvest. Yung paggawa naman ng banig kapag maulan, sobrang hirap kasi kailangan mo pa magpatuyo ng karagumo. Yun yung ginagawang banig. Sa isang buong araw, isang banig lang yung kaya mang matapos. At depende nga pala sa sukat ang presyo ng mga banig. Yung banig na yun ay marami pang nagpagdadaan ng proseso bago maging banig talaga. Ang pinakamalaking size nun ay nagkakahalaga siyang 50 pesos mahigit. At yung merong color pa yun. Kapag wala namang color ay nasa 40 plus lang. Kapag maliit naman yung size, nasa 20 pesos or 30 pesos. At yung kilo ng bigas nun ay nasa 20 pesos yung NFA. So, sa isang buong maghapon na paggawa ng banig, halos 2 kilo or 1 kilo lang ang pwede mong bilhin na bigas. Di ko nga alam kung paano kami noon nakaraos. Saludo nga pala ako sa nanay ko kasi nairaos kami. Sa panahon na yun, 6 pa kami magkakapatid noon. Tapos lahat na kami noon nagpumapasok sa paaralan.